Muli naman pong naghain ang isang panukalang batas ang power block ng Kamara para mapalakas ang implementasyon ng Lifeline Rate Program sa bansa. Bukod dyan, ipinagpapasalamat din ng mga kongresista ang suporta ng Kamara sa panukalang batas na Anti-Dangling Wires Bill. Si Julian Bunag sa detalye. Upang patuloy na mabawasan ang gastusin ng mga Pilipino, lalo na sa sektor ng enerhiya, naghain ng panukalang batas sina APEC Party List Representative Sergio Dagook at PhilReca Party List Representative Presley De Jesus na lalong magpapalakas sa implementasyon ng Lifeline Rate Program. Sa ilalim ng House Bill No. 7886, itinatakda na ang subsidiya sa kuryente ay magmumula na mismo sa pambansang pondo ng pamahalaan at hindi na ipapasa bilang cross-subsidy sa mga non-lifeline consumers. Sa pamamagitan nito, hindi na magiging dagdag pasanin ng ibang consumer ang subsidiya habang nananatiling abot kaya ang kuryente para sa mga benepisyaryo. Nakasaad din sa panukala na ang mga low-income at minimum wage earners ay otomatikong maituturing na marginalized end users. Bukod pa sa mga kasalukuyang benepisyaryo sa ilalim ng RA 11552 o ang Expanded Lifeline Rate Law. Isa pa sa mahalagang probisyon ng panukalang batas ay ang pagtaas ng subsidized consumption mula sa 50 kilowatt-hour ay magiging 150 kilowatt-hour na ito kada buwan. Nanindigan ng power block ng Kamara sa pangunguna ni Representative Sergio Dagook na ang kuryente ay hindi pribilehiyo kundi pangunahing pangangailangan ng bawat Pilipino. Kaya nararapat lamang na ito'y gawing abot kaya at makatarungan para sa lahat. Samantala, ikinalugod naman ng power block ng Kamara ang pagsuporta ng mababang kapulungan sa House Bill No. 7565 matapos itong maipasa sa ikalawang pagbasa. Pangunahing itinataguyod ang panukalang batas na ito na masigurong ligtas at moderno para sa publiko ang mga pasilidad at sistemang pang-enerhiya sa bansa. Mandato rin ng panukalang batas na panatilihin at gawing maayos ang paglalagay ng mga linya o kable ng kuryente para maalis ang panganib na dulot ng magulong kable sa mga pasilidad. Ayon sa PhilReca, hindi lang ito usaping teknikal, kundi pananagutan para sa kaligtasan ng bawat Pilipino. Patuloy naman ang panawagan ng mga kongresista sa mga kapwa mambabatas na suportahan ang panukala para sa mas ligtas, mas matibay at mas organisadong infrastruktura ng enerhiya sa bansa. Para sa totoong balita sa Bagong Pilipinas, Julian Bunag, 13 sa tanghali ng Congress TV.